Story time, gaya nga na nasabi ko dati, isa sa mga disadvantages ng pagtuturo dito sa Japan bilang isang English teacher ay kapag yung kontrata mo nakalagay na no work, no pay. At nitong nakaraang summer nga, umuwi ako sa Pilipinas at medyo napag-astos ako. So, yung budget ko halos nasaid. At alam niyo ba, 2 beses na ako ginugulat ni God sa pagpo-provide niya sa akin. More than 2 weeks ago, nag-shopping ako at bumili ako ng mga kailangan ko sa kusina. Pagka-scan ko ng Rakuten Point ko, wala, merong 10,000 na laman. Nagulat lang ako, talagang hindi ko ina-expect that time. Ginamit ko siyang pang shopping. So, nakalobre ako ng grocery. Tapos kanina naman, nagpagupit ako. Nakita niya pagupit ako. Pumunta ako ng pagupitan. Nalapit yun sa supermarket. So, pupunta ka ng supermarket, medyo naparami. Ang sando ko nagagastusin ko lang 1,000 yen. Nagulat ako yung nasa basket ko, umabot na ng 4,000 yen. So, pupunta ko ng counter. So, na-scan ko yung point card ko. May saktong-sakto 4,000 na naman. Sabi ko, saan naman ang galing to? Actually, hindi ko talaga binabasa yung app. Hindi kasi naka-English yung app. So, hirap na hirap akong intindihin. Sabi ko kagabi, nung nagpa-pray ako, Lord, bahala ka na kasi sa katapusan pa ng October ako sa sahod. So, meron pa naman ako panggastos. Pero ibig sabihin na imbis na mabawas yun dun sa panggastos ko, pero nilibre na naman ako ni God. Every time na lagi ako mga pangangailangan, not only physical, God always provides. Kaya hindi tayo dapat mag-worry. Para sa akin, hindi ako nag-worry kasi God always provides. So, yun lang. And I hope to share these good things sa inyo na sana nag-brighten din yung araw ninyo. And I hope that you continue to trust God. God has always been watching. He knows your situation and you just have to trust. Yun lang. And I hope to see you again in the next one.